Hello everyone, hello mga ka-farmers, good afternoon. Ayun, maya na magaan kita tayo sa ibig na natin. Mm. So, andito na naman po tayo ulit sa aming dinidevelop na mga fish pond. So, andyan po yung tatay ko. Napakasipag. Parang kalabaw. Yan. Kalabaw lang daw ang tumatanda. Mm. Inaayos niya yung mga pilapil kasi masyado daw mataas. Hindi daw makakadan yung wheelchair ko. Ayun ano. Tapos ito po yung aming water source. Yan. Galing po yan sa Batis. So presko po dito. Maganda ang simoy ng hangin. Yan. So nag-aayos po sila para sa ganon ay medyo malapad daw yung ating pilapil. So naalala ko na ang Tagalog ng tambak. Pilapil pala. So ayan. Para daw makadaan yung ating wheelchair sa mga palibot ng ating mga fish pond. So sooner or later madidevelop din siguro natin ito. So nung araw naman kasi walang pilay sa pamilya, lahat naman kami ay mga normal na malalakas, kaya hindi natin kinonsider nung mga araw. Pero ngayon dahil ako ay isang pilay na, magsasakang pilay. Andito po tayo sa aming farm ngayon na inaayos natin yung mga pilapil para accessible siya sa ating wheelchair. Sa totoo lang medyo magastos ang medyo labor intensive kapag ikino-consider natin ang accessibility. Pero dahil nga ito yung ating kasiyahan bilang isang magsasaka, so unti-unti may improve din. So nung mga bata kami medyo hindi nakakatuwa ang magtrabaho sa mga ganito, pero pag tumatanda ka na ma-appreciate mo ang buhay, na hindi sa lahat ng bagay ay puros laro lang. So habang bata ka pa, maganda kapag nasanay ka na rin sa trabaho, nasanay ka sa hirap ng buhay, para pag tumanda ka, kahit anong mga pagsubok ang ibato sa iyo ng buhay, so kayang kaya mo siyang harapin. So naglagay ng isang mahabang buho yung tatay ko dyan, mga roughly mga 24 feet siguro yan. Tapos nalagyan ng mga kahoy na pananggalang para sa ganon ay hindi gumuho yung lupa, kasi meron ng laman ito na 1,000. Kung hindi ako nagkakamali, 16 by 20 itong ni papa ko, fish pond niya. So mayroon tayong drainage doon, kulay orange na na PVC. Yung gitna niya hindi na namin tinanggal yung mga damo para may tulugan yung mga tilapia natin. So napakasipag kapag ka farmer ka, bawal daw ang maging tamad, otherwise wala kang kakainin. So mapapansin nyo itong rambutan namin, malaki na rin yung puno niya. So itinanim ito way back 2005 or 2006. High school ako noon, na second year. Ito naman ay mga bagong bili lang. Kakabili lang namin ito nung nakaraan. Mga kalamansi, um, lansones, and then meron tayong satsuma. Meron din tayo dito mga bagong nyug. So tingnan natin yung bunga ng nyug namin kung papasa ba. So ang nyug namin merong ilang bunga. Yan. Parang nasa 50 yata. Ilang lapa to? 1, 2, 3, 4, 5. 5 na merong tagsa 10 yata.
if I am not mistaken. Yan. So kwento-kwentuhan lang tayo habang pinag-uusapan natin ng mga bagay-bagay sa buhay. So hindi naman kailangan na magarbo ang buhay. Kailangan lang natin ng makakain lang tayong 3 times a day. Meron tayong konting na itatabi para sa panahon ng tag-ulan, kung sabihin ng mga Ilocano. Then nakakapagtanim tayo ng mga pang long term na kapag ka namunga naman is solid. So magandang bagay na yun. Sa ngayon binubuo natin yung more or less 500 na fruit bearing trees. We are halfway done. So konti na lang. Paunti-unti tuwing sweldo nakakabili tayo ng ganyan. So ang mga ito naman is nasa less than 100 lang ang per piraso. Kaya sa mga kumukuha-kuha dyan ng mga tanim ng may tanim, magsakripisyo naman kayo, 100 lang eh. Hindi nyo pa maisakripisyo. Sigurado pagka naitanim tong mga to, maraming hihikayating magnanakaw na naman. Marami kaming tanim dyan na kalamansi pero never pa kaming nakapag-harvest kasi nauuna yung mga kapitbahay na magaling. Kung nakapagtanim sana sila ng isang kalamansi sa kanilang mga bakuran, di sapat na rin kung pang consumption lang naman ng bahay. Imagine kunyari ang kalamansing ito is only worth 75 to 100 pesos depende sa laki. Tapos after 2 years, actually 1 year pa nga namumunga na tong mga to. Yung citrus after 2 to 3 years namumunga na rin yan. Yung lansones 3 to 5 years namumunga na yan. Yung mga ibang rambutan namin dito, pandemic nung tinanim namin 2019 if I am not mistaken. Nasa SMU pa ako noon 2019. Nakapagtanim tayo noon ng 50. So ngayon namumunga na. Tapos nung pandemic dahil bawal lumabas, so nakabili ulit tayo ng another 50 na mga rambutan. Ngayon namumunga na. Namunga na last year. So most likely mas marami siyang ibubong ngayon. And hopefully magkakaroon na rin tayo ng konting profit. Magkakaroon na tayo ng konting return sa ating mga investments. Ang kainaman kasi sa mga fruit bearing trees na ganito, pag naitanim mo na siya, yung una 2 taon lang ang aalagaan mo. Pag mga sumunod na taon, kahit maging gubat-gubat yan, mamumunga at mamumunga yan kasi kaya niya nang i-overcome yung mga damo. Pero pagka maliliit pa, syempre hindi niya kayang i-overcome. Kailangan ng maintenance talaga. Yung maintenance ang isa sa mga pinaka-expensive na parte ng pagpa-farming. Yung pag-uumpisa. Yan. Gaya nito sa fish pond namin, habang nag-uumpisa, siguro umabos na kami ng 10,000 nito sa labor ng mga naghukay, and then sa mga pagkain, and then yung nilagay nating tapos yung mga binili nating hose, syempre dadagdag din natin yan sa ating expenses. Pero ito daw yung isang hanap buhay na nag-e-enjoy ka na, kumikita ka pa. So yun lamang mga ka-farmers, muna ang ating pag-uusapan. Sa mga susunod na araw meron ulit tayong mga kwentuhan portion. And have a blessed day everyone.